Kaya yung nanay ko galit na galit doon sa tatay ko, ano ka ba? Reggie, niloloko ka na lang yan. Bakit binibigyan mo pa? Ito lagi niya sinasabi. Alam niyo po, kung merong isang bagay na napakahalagang tinuro ng tatay ko sa aming 5 magkakapatid, it's to be radically generous. You give your time, talent, and treasure to the Lord and His people. Alam niyo, yung tatay ko, kapag may makikisabay sa kanila, pwede ba makisabay? Hindi niya isasabay yun. Ihahatid niya yon hanggang sa harapan ng bahay. Radical generosity. Tatay ko, suki yan ng solicitation. Lahat ng mga nagsusolicit, talo pa politiko niyan eh. Suki sa pagiging ninong, at madalas din po yung mabudol at maabuso ng mga mapagsamantalang manluloko. In fact, there are many random strangers who come to his office to ask for help. There was a time I was working in our family business. Doon ako sa opisina, may pupuntang pilay, hihingi ng panggamot. Every month, pa iba-iba yung dahilan. May namatay, yung kapatid niya namatay, yung aso niya namatay, lahat na ng kamag-anak niya namatay para makapanghingi siya. Kaya yung nanay ko galit na galit doon sa tatay ko, ano ka ba? Reggie, niloloko ka na lang yan. Bakit binibigyan mo pa? Naririnig ko yan palagi. Kasi nanay ko naman, siyempre ayaw niya magpaloko. Pero alam mo yung tatay ko, ito lagi niya sinasabi, mas mabuti na tayo ang hinihingan kaysa tayo ang nanghihingi. Ito maganda sabi niya, kung niloko man niya ako, Diyos nang bahala sa kanya. Hindi baling magkamali ako dahil sa pagbibigay, kaysa naman magkamali ako dahil sa pagdadamot. At ito ang clincher niya lagi. Tsaka, kailanman, di naman tayo pinabayaan ni Lord, di ba? Alam niyo po, kung kilala niyo po ang tatay ko, negosyante po yan, engineer, contractor. Negosyante yan, pero hindi naman po kami mayaman. 5 po kami magkakapatid, ang hirap itaguyod doon. Pero hindi din naman po kami mahirap. Pero ito, totoo, real talk lang. Nung lumalaki kami, madalas gipit kami. Hindi magaganda yung gamit. Basta, gipit. Ang pinakayaman na lang ng nanay at tatay ko, siguro yung ginapang kaming magkakapatid, kaming 5, sa magagandang schools. Ako po, nag-aral ako sa Ateneo. Yung mga kapatid ko, hindi masyadong matalino, sa Lasal lang sila. 3 sa kanila, yung isa, UST. Biro lang po, maraming taga-Lasal dito, nagbibiro lang ako. Pero totoo din naman yun. Biro lang. Kung mga taga-Lasal, natatawa. Pero alam nyo, magaganda school namin, pero madalas, promissory note, hindi kami on time nakakabayad. Meron ba mga nakaka-relate dito? Tapos, sobrang gipit ng mami at daddy ko, madalas din sila mangutang sa Bombay. 5, 6. Sabi nga nila, ang mga tao nagigipit, sa Bombay, kumakapit. Pero alam nyo, sa kabila ng kagipitan, never ko nakitang nagdamot yung tatay ko, yung daddy ko. Kasi para sa kanya, lagi siyang ganito, lahat ng meron kami ay galing kay Lord. So wala kaming karapatang magdamot. Ganun siya talaga. And I will never forget this time. One time, I launched my book, 2017, my first and only book so far. In 2017, sa Manila International Book Fair. Doon sa booth ng Shepherd's Voice, ng The Feast Books, meron lumapit sa akin, Mama, puti-puti yung buhok. Tapos sabi niya sa akin, Velden Lim, ikaw ba yung anak ni Engineer Reggie Lim? Sabi ko, opo, ako po. Paano niyo po nakalala? Paano niyo nalaman tatay ko si Reggie Lim? Sabi niya, ito alam mo ba, yung tatay mo, utang ko yung pagpapari ko sa kanya. Kasi sinuportahan niya ang pag-aaral ko sa seminaryo noon. Sabi ko, talaga po. Tapos he recounts this, his story, sabi niya, anak ako ni Aling Luz. Sabi ko, Aling Luz, parang familiar yun. Sabi niya, si Aling Luz, yung janitress dun sa building na pinagtatrabahuhan ninyo sa Manila Bank, dyan sa Makati. Sabi ko, naalala ko si Aling Luz. Kamukha nga niya. Ito yung picture. Siya, si Father Toto Serrada. At si Father Toto, nakakatuwa, si Father Toto, madalas siya magmisa noon sa Feast Manila. And love na love niya ang feast. And during that encounter with him, he was thanking me profusely. Thank you, thank you. Para bagang ako yung nagpaaral sa kanya. Sabi ko, hindi ako yung tatay ko yun. Why am I sharing this to you? Because today, I am doing my best to be as generous as possible. Why? Ask me why. Because my daddy is radically generous. And I don't want to give him a bad name.
One day, here's my prayer. I hope someone approaches me and tells me, "Uy, anak ka ba ni Reggie Lim? Kasi generous ka rin, parang yung tatay mo." Brothers and sisters, why is radical generosity so important? Ask me why. Because our Father, God, is also radically generous to us. John 3:16 says, look at the cross. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. We give everything, brothers and sisters, to Jesus because Jesus gave everything to us.